Isang magiliw at bahagyang misteryosong tunog ng piano ang maririnig sa umpisa at dahan-dahang hihina para bigyang daan ang boses ng tagapagsalaysay. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa mga pagkakataong dumarating sa ating buhay? Sabi nila, ang mga pangarap ay kailangang ipaglaban kahit anong mangyari. Pero paano kung ang mismong pag-abot sa pangarap mo ay nangangahulugang kailangan mong talikuran ang iyong pagkatao? Ano ang mas matimbang? Ang isang magandang kinabukasan o ang isang pusong marunong lumingon sa kapwa? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Laya sa kabanatang pinamagatang Ang Daan na Binasa ng Ulan at Luha. Para kay Laya Soliman, ang umagang yun ay hindi lang basta isang bagong araw. Ito ang araw ng katuparan. Ito ang araw na posibleng magbago sa takbo ng kanilang buhay. Sa harap ng nanlalabong salamin sa kanilang maliit na kwarto, pinagmasdan niya ang kanyang sarili. Suot niya ang nag-iisa niyang disenteng bestida, isang simpleng kulay krema na damit na ilang beses na niyang isinuot sa mga mahahalagang okasyon. Maingat niyang sinuklay ang kanyang mahabang buhok at naglagay ng manipis na kolorete sa labi. Ito na ang araw ko. Bulong niya sa sariling refleksyon, isang panalangin at isang pangkukumbinsi sa sarili. Sa ibabaw ng kanyang kama, nakahanda na ang luma niyang sapatos na ilang beses nang nilagyan ng rugby para lang hindi bumuka. At sa tabi nito, ang pinakamahalaga sa lahat, ang brown folder na naglalaman ng kanyang resume, transcript, at lahat ng pangarap ng kanyang pamilya. Ang kumpanyang kanyang pupuntahan ay hindi basta-basta. Montenegro Legal Holdings, isa sa mga pinakamalaking law firm sa lungsod ng Masalimuot. Ang posisyong ina-applyan niya, isang junior administrative assistant, ay ang tanging pag-asa niya para maipagamot ang inang may sakit at para makakain sila ng 3 beses sa isang araw. Ngunit paglabas niya ng kanilang bahay, isang malakas na buhos ng ulan ang sumalubong sa kanya. Isang ulang tila ba nakikisabayan sa kaba ng kanyang dibdib. Walang oras para mag-atubili. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang folder. Isinukob sa ilalim ng kanyang maliit na payong na may butas na at nagsimulang makipagsapalaran sa bahayng kalsada. Ang bawat paghampas ng hangin at ulan ay isang pagsubok. Ang bawat pagbusina ng mga diip at pagtalsik ng maruming tubig ay isang banta sa kanyang maayos na pananamit at sa kinabukasan na nasa loob ng folder na yon. Ang orasan ay walang awa. 10 minuto na lang bago ang 9:00, ang oras ng kanyang interview. Kailangan niyang magmadali. Sa kanyang pagmamadali, sa gitna ng magulong kalsada at mga taong walang pakialam, isang imahe ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang matandang babae, nakasuot ng eleganteng damit ngunit basang-basa na ng ulan, ang bigla na lang natumba sa bangketa. Bumagsak ito ng walang tunog, tila isang ibon na nabalian ng pakpak. Huminto ang mundo para kay Laya. Nakita niya kung paanong nilagpasan lang ng mga tao ang matanda. May mga sumulyap, ngunit nagpatuloy sa paglalakad. Mas inaalala ang sariling pagkabasa kaysa sa isang taong nangangailangan ng tulong. Sa isang saglit, naglaban ang isip at puso ni Laya. Sa kanyang isip, nakikita niya ang naglalakihang gusali ng Montenegro, ang pinto ng opisina na malapit nang magsara para sa kanya. Naririnig niya ang boses ng HR manager na tatawag sa kanyang pangalan. Nakikita niya ang sahod na tatanggapin niya, ang mga gamot na mabibili para sa kanyang ina. Ang pangarap. Ngunit sa kanyang puso, nakikita niya ang kawalan ng pag-asa sa mukha ng matanda. Nakikita niya ang sarili niyang ina sa katauhan nito. Mahina, mag-isa, at walang malapitan. Ang pangarap o ang pagkatao, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Laya. Sa desisyong yun, binitawan niya ang mahigpit na pagkakayakap sa kanyang folder. Hinayaan niyang mabasa ito ng ulan. Ang pangarap ay maaaring maghintay.
Ang isang buhay ay hindi. Mabilis siyang tumakbo palapit sa matanda. Hindi na inalintana ang putik na tumalsik sa kanyang bestida. Lumuhod siya at marahang inalalayan ang ulo ni Doña Amalia. "Lola, okay lang po ba kayo?" tanong niya. Ang boses ay nanginginig sa pag-aalala. Dinala niya ang matanda sa pinakamalapit na ospital, ang Pag-asa Medical Center. Ginamit niya ang natitirang pera sa kanyang bulsa para sa paunang bayad. Habang nasa emergency room, nakaupo siya sa isang tabi, basang-basa, marumi, at may gutay-gutay na folder sa kanyang kandungan. Wala na ang kanyang interview, wala na ang kanyang pag-asa. Ngunit habang tinitingnan niya ang matandang natutulog na ngayon sa loob, isang kapayapaan ang kanyang naramdaman. Tama ang ginawa niya. Ilang sandali pa, isang presensya ang tumayo sa kanyang harapan. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang tingin. Isang matangkad at matikas na lalaki ang nakatayo roon. Suot ang isang mamahaling Amerikana na tila hindi nabasa ng ulan. Ang mukha nito ay perpekto, ngunit ang mga mata nito ay walang emosyon, malamig pa sa yelo. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa. Ang tingin ay puno ng pagtataka at hinala. At mula sa mga labi nito, lumabas ang isang boses na may bigat at kapangyarihan. "Sino ka? At anong ginawa mo sa nanay ko?" Ang tanong ni Dalisay Montenegro ay bumaon sa hangin, matalim at mabigat. Para sa kanya, ang eksenang nasa harapan niya ay isang palaisipan na kailangan niyang lutasin sa lalong madaling panahon. Ang kanyang ina, si Doña Amalia, na dapat ay nasa kaligtasan ng kanilang mansyon, ay narito sa isang pampublikong ospital. At ang babaeng nasa harapan niya, isang estrangherang mukhang basang sisiw, may putik sa bestida at hawak ang isang halos matunaw ng folder, ay ang sentro ng lahat ng ito. Nakatitig lang sa kanya si Laya at sa mga mata nito ay wala siyang nakitang takot o pagkakasala. Tanging pagod at, kung hindi siya nagkakamali, bahagyang pagkadismaya. "Ako po si Laya Soliman," mahinang sagot ng dalaga. "Nakita ko po ang nanay ninyo na natumba sa kalsada. Walang tumutulong sa kanya, kaya dinala ko na po siya dito." Bawat salita ni Laya ay tila isang sampal sa mukha ni Dalisay. Walang tumutulong. Ibig sabihin, wala siya roon. Wala ang personal nurse na binabayaran niya ng malaki. Wala ang driver. Ang tanging naroon ay ang babaeng ito. Isang estranghera. Ang kahihiyan ay nagsimulang gumapang sa kanyang sistema, mainit at hindi kaaya-aya. Naunahan pa siya ng isang taong wala namang responsibilidad sa kanyang ina. Pilit niyang itinago ang kanyang reaksyon sa likod ng isang malamig na maskara. Nasaan ang gamit niya? May kinuha ka ba? Ito ang kanyang depensa, ang pagdudahan ang motibo ng iba para pagtakpan ang sariling pagkukulang. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Laya. Itinaas nito ang sirang folder. "Ito lang po ang mahalaga sa akin kanina, pero nabasa na po ng ulan." May pait sa boses nito na hindi maintindihan ni Dalisay. "Wala po akong kinuha sa kanya. Ginamit ko pa nga po ang pamasahe ko para sa paunang bayad." Ang huling pangungusap na yon ang tuluyang bumasag sa depensa ni Dalisay. Ang kahihiyan ay naging purong pagkakasala. Napatingin siya sa kanyang ina na mahimbing na natutulog, payapa, dahil sa tulong ng dalagang ito. At napatingin siya kay Laya, isang buhay na paalala ng kanyang kapabayaan. Bilang isang abogado, sanay siyang mag-ayos ng problema. At ngayon, ang problemang ito, ang kanyang pagkakasala, ay kailangan niyang solusyonan. Hindi sa pamamagitan ng emosyon, kundi sa paraang alam niya. Isang transaksyon. Kumuha siya ng isang makapal na wallet mula sa kanyang coat. "Magkano?" tanong niya. Ang boses ay direkta at walang bahid ng pasasalamat. Umiling si Laya. "Hindi ko po kailangan ng bayad. Ginawa ko po ang dapat gawin." Ang pagtangging iyon
ay mas lalong nagpagulo sa isip ni Dalisay. Hindi niya ito maintindihan. Sa mundong kanyang ginagalawan, lahat ay may presyo. Hindi iyon tanong, mariin niyang sabi. Ngunit nakita niya ang determinasyon sa mga mata ng dalaga. Isinara niya ang kanyang wallet at nag-isip ng ibang paraan. Kung ayaw nito ng simpleng bayad, bibigyan niya ito ng isang bagay na hindi nito matatanggihan. Isang alok. Isang solusyon na makakatulong sa kanilang dalawa. I have a proposition for you, sabi niya, habang kinukuha ang kanyang business card. I need a private caregiver for my mother. Someone who will be there for her 24/7. Mula sa nakikita ko, mukhang kailangan mo ng trabaho. Nakita ni Dalisay ang gulat sa mukha ni Laya. Tiningnan nito ang card. Pagkatapos ay tumingin sa kanya, puno ng pag-aalinlangan. Ang lamig sa kanyang boses ay tila nagsasabing, ito ay isang business deal, hindi isang alok na may kasamang puso. Naramdaman ni Laya ang panganib, ang pagiging distansyado ng lalaki. Nag-aalangan si Laya na kunin ang card. Sasagot na sana siya ng pagtanggi nang biglang mag-ring ang kanyang luma at basag na cellphone. Nakita ni Dalisay kung paano nagbago ang ekspresyon ng dalaga nang sagutin nito ang tawag. Hindi niya narinig ang buong usapan, pero sapat na ang mga salitang inuubo ka na naman, Nay, para maintindihan niya ang lahat. Pagkatapos ng tawag, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. Nakita ni Dalisay ang paglunok ni Laya, ang pagsuko sa kanyang mga mata, ang pag-asa at pag-aalinlangan ay naglalaban, ngunit ang pangangailangan ang siyang nanalo. Dahan-dahan, iniabot ni Laya ang kanyang kamay at kinuha ang card. Sige po, sabi niya sa halos pabulong na tinig. Tinatanggap ko po. Tumango lang si Dalisay, isang maliit na senyales ng tagumpay. Problema, naayos na. Good, let's go. Ihahatid na kita sa mansyon para makapag-umpisa ka na. Walang nagawa si Laya kundi ang sumunod. Habang naglalakbay sila sa mamahaling kotse ni Dalisay, walang nagsasalita. Tanging ang mga patak ng ulan sa bintana ang maririnig. Pagdating nila sa isang dambuhalang gate, bumukas ito at tumambad sa paningin ni Laya ang isang mansyon na tila palasyo. Napalunok siya. Ito ang mundo kung saan siya papasok. Pagbaba nila ng sasakyan, isang malaking pinto na gawa sa nara ang bumukas. Sinalubong sila ng isang babaeng may edad na, nakasuot ng eleganteng bestida at may matalim na tingin, si Tia Delia. Sinuri nito si Laya mula ulo hanggang paa, ang mga mata ay puno ng paghamak. Dalisay, apo, sabi nito sa matinis na boses. Sino itong bisita mo? Bago pa man makasagot si Dalisay, isinara ng isang katulong ang dambuhalang pinto sa likuran ni Laya. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa loob ng mansyon, tila isang selyo sa kanyang bagong kapalaran. Nakulong na siya, at sa harapan niya ang unang pagsubok sa loob ng gintong hawla. Ang mga unang araw ni Laya sa mansyon ng mga Montenegro ay parang paglalakad sa isang maganang panaginip na anumang oras ay pwedeng maging isang bangungot. Ang bawat sulok ng bahay ay sumisigaw ng karangyaan na hindi niya kailanman nakita. Kahit sa mga pelikula, matataas na kisame, mga pintura na mukhang mas matanda pa sa kanyang lola, at mga kasangkapang kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng chandelier. Ngunit ang karangyaang ito ay may kasamang bigat at lamig. Ang kanyang unang umaga ay isang malinaw na patunay nito. Sa dambuhalang kusina, kung saan ang mga kasambahay ay abala sa paghahanda ng almusal, si Laya ay naupo sa isang maliit na mesa sa gilid. Inihain sa kanya ang pagkain na para sa kanya ay pangfiesta na. Tapsilog, mainit na pandesal, sari-saring prutas, at mainit na tsokolate. Ngunit habang sinusubo niya ang pagkain, tila may bara sa kanyang lalamunan. Naisip niya ang kanyang ina na marahil ay nag-aalmusal lang ng kape at tinapay. Ang bawat subo ay may kasamang bigat ng pangungulila at pagkakasala.
Ang kanyang trabaho ay nakasentro kay Doña Amalia na halos buong araw ay nakaupo lang sa kanyang wheelchair sa tabi ng bintana. Ang tingin ay malayo at blanko. Hindi ito nagsasalita, hindi ito kumikilos. Tila ba ang katawan na lang nito ang naroon, ngunit ang diwa ay matagal nang naglalakbay sa ibang lugar. Sinubukan ni Laya ang lahat. Kinakausap niya ito, kahit walang sagot. Ikinukwento niya ang kanyang araw, ngunit tila nagsasalita lang siya sa hangin. Sa kabila nito, hindi siya sumuko. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga libro sa silid-aklatan ng matanda, nakita niya ang isang manipis na libro ng mga tulang Pilipino. Dinala niya ito kay Doña Amalia. "Lola Amalia," mahinahon niyang sabi, "babasahan ko po kayo, ha?" Umupo siya sa isang maliit na upuan sa tabi nito at nagsimulang magbasa. Ang kanyang boses ay malumanay, puno ng damdamin, habang binibigkas ang bawat salita ng tula tungkol sa pag-ibig at pag-asa. Sa kalagitnaan ng kanyang pagbabasa, isang bagay ang nangyari. Isang napakaliit na bagay na para sa iba ay walang kahulugan. Ngunit para kay Laya, ito ay isang himala. Isang bahagyang kamangiti ang gumuhit sa mga labi ni Doña Amalia. Isang ngiting pagod at matagal nang nawala. Napahinto si Laya, ang puso niya ay tumalon sa tuwa. Mula noon, ang pagbabasa ng tula ang naging kanilang pang-araw-araw na ritual. Ang tulay na nag-uugnay sa kanilang dalawang tahimik na mundo. Si Dalisay ay bihira niyang makita. Umaalis ito bago pa man magising ang buong kabahayan at umuuwi kapag ang buwan na ang naghahari sa kalangitan. Ngunit nararamdaman niya ang presensya nito. Minsan, nahuhuli niya itong nakatayo sa may pinto ng silid ng ina, tahimik na nanonood sa kanila. Ang mga mata nito, kahit sa malayo, ay tila laging may dalang bigat, isang halo ng pagtataka, pagsisisi at distansya. Isang gabi, habang inaayos niya ang kumot ni Doña Amalia, naramdaman niyang may nakatingin sa kanya. Paglingon niya, nakita niya si Dalisay sa may pintuan. Galing ito sa trabaho. Baka sa mukha nito ang pagod at ang gusot sa mamahaling damit ay hindi maikakaila. Nagtama ang kanilang mga mata sa loob ng ilang segundo. Nakita ni Laya ang isang emosyon na hindi niya pa nakikita rito dati. Isang bagay na malambot. Isang bagay na tila paghanga. Ngunit kasing bilis ng paglitaw nito, nawala rin ito at napalitan ng dati nitong malamig na ekspresyon. Tumango lang ito ng bahagya at walang imik na naglakad paalis, papasok sa sarili nitong opisina. Kung si Dalisay ay isang malamig na anino, ang kanyang tiya Delia naman ay isang bukas na banta. Bawat pagkakataon ay ginagamit nito para iparamdam kay Laya na hindi siya kabilang doon. "Alam mo, Hija," sabi nito isang araw habang nagkakasalubong sila sa pasilyo, "ang mga daga, kahit bihisan mo pa ng ginto, amoy imburnal pa rin. Mag-ingat ka at baka masanay ka sa buhay dito. Tandaan mo, bisita ka lang na may sahod." Tiniis ni Laya ang bawat salitang matalas. Hindi siya sumasagot. Ipinako niya ang kanyang atensyon sa kanyang trabaho kay Doña Amalia na siyang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas sa loob ng malaking bahay na yon. Isang gabi, pagkatapos niyang basahan ng tula si Doña Amalia, tinulungan niya itong humiga sa kama. Ang matanda ay tila mas payapa kaysa mga nakaraang araw. Hinawakan ni Laya ang kamay nito. Manipis, malamig, at marupok. Habang marahan niyang minamasahe ang kamay ng matanda, isang lumang kundiman ang kanyang hinimig, isang kantang madalas awitin ng kanyang ina. Biglang dumilat ang mga mata ni Doña Amalia. Ngunit ang tingin nito ay hindi na blanko. Tumingin ito ng diretso kay Laya na para bang nga ngayon lang siya tunay na nakita. May pagkilala sa mga mata nito, ngunit hindi para sa kanya, kundi para sa isang alaalang matagal nang nakabaon. Naramdaman ni Laya ang marahang paghigpit ng hawak ng matanda sa kanyang kamay. Bumukas ang mga labi nito at mula roon, isang pangalan ang lumabas, mahina at garalgal,
tila isang bulong mula sa nakaraan. Ricardo, mula sa malinis na salamin ng kanyang pribadong pag-aaral, pinapanood ni Dalisay Montenegro ang isang eksenang sumasalungat sa malamig na lohika ng kanyang mundo. Ang kanyang opisina sa bahay ay ang kanyang santuwaryo, isang lugar ng kontrol, kung saan ang bawat libro ay nakaayos at ang bawat papel ay may patutunguhan. Ngunit ang imahe sa labas, sa hardin, ay isang magulo at hindi inaasahang variable. Nandoon ang kanyang ina, si Doña Amalia, na nakaupo sa wheelchair nito. Sa loob ng maraming taon, ang kanyang ina ay naging isang estatwa lamang, isang paalala ng isang nakaraang puno ng buhay na matagal nang kumupas. Ngunit ngayon, may iba. Nakatingin ito kay Laya at sa mga labi nito ay may isang bakas ng ngiti. Isang ngiting kasing liit ng isang butil ng buhangin, ngunit para kay Dalisay, kasing bigat iyon ng isang bundok. At si Laya, abala ito. Hindi ito nakaupo lang at nagbabantay. Nakaluhod ito sa lupa, ang mga kamay ay may bahid ng putik, habang itinuturo ang mga ligaw na damo na kailangan ng bunutin. Maya-maya, tumawa ito ng marahan dahil sa isang bagay na sinabi niya. At sa gulat ni Dalisay, nakita niyang tumango ang kanyang ina bilang tugon. Isang simpleng pagtango, ngunit iyon ang pinakamalaking reaksyon na nakita niya mula rito sa loob ng halos isang dekada. Isang tunog na matagal nang nawala sa mansyon ang umabot sa pandinig ni Dalisay, ang mahinang halakhak ng kanyang ina. Hindi niya namalayan na napahigpit pala ang hawak niya sa pluma. Ano ang ginagawa ng babaeng ito? Anong mahika ang dala niya na hindi nagawa ng mga pinakamahahal na private nurse at therapist na kinuha niya? Habang nakatitig siya sa kanila, ang paningin niya ay napadako sa mga kupas na bulaklak ng rosal sa gilid ng hardin. Bigla, ang salamin ng bintana ay naging isang salamin pabalik sa nakaraan. Hindi na siya ang 32 anyos na abogado na kinatatakutan sa korte. Bumalik siya sa pagiging isang 7 taong gulang na bata. Tumatakbo sa parehong hardin na yon, hinahabol ang mga paru-paro. At ang kanyang ina ay nakatayo roon, hindi sa isang wheelchair, kundi sa sarili nitong mga paa. Ang buhok ay nililipad ng hangin, at ang tawa nito ay malakas at buo. Hinahabol siya. Dali anak, mag-ingat ka. Ang alaala ay kasing init ng sikat ng araw, ngunit ang pagbabalik niya sa kasalukuyan ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon. Ang init na yon, ang tawanan na yon, kailan ito nawala? At bakit ngayon lang niya ito hinahanap-hanap? Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok si Tia Delia, may dalang isang tasa ng tsaa at isang ngangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Abala ka ata, apo, sabi nito at sumilip sa bintana. Ayan na naman ang dalawang yan. Hindi ka ba nagtataka, Dalisay? Masyadong mabilis ang epekto ng babaeng yan sa iyong ina. Baka may kung anong ipinapainom yan para makuha ang loob ng mami mo. Noon, marahil ay pakikinggan ni Dalisay ang hinalang iyon. Susuriin niya ito bilang isang posibilidad. Ngunit ngayon, pagkatapos ng kanyang nakita at naalala, isang iritasyon ang kumulo sa kanyang dibdib. Tia, tama na, mariin niyang sabi, hindi inaalis ang tingin sa hardin. She's doing a good job. Let her be. Ang pagkagulat ay hindi maikakaila sa mukha ni Tia Delia. Tumikim ito at maingat na inilapag ang tsaa. Sinasabi ko lang naman, apo, nag-aalala lang ako para sa'yo, para sa pamilya natin. Ngunit hindi na nakinig si Dalisay. Mayroon ng isang desisyong nabubuo sa kanyang isipan. Isang kilos na hindi niya lubos na nauunawaan, ngunit alam niyang kailangan niyang gawin. Nang makaalis na si Tia Delia, kinuha ni Dalisay ang kanyang telepono. Hindi niya tinawagan ang kanyang sekretarya o isa sa kanyang mga junior associate. Tinawagan niya ang hardinero ng mansyon. Mang June, utos niya.
May ipapadala ako dyan mamayang hapon. Mga orchids, yung asul, itanim ninyo agad sa hardin. Para po saan, sir? Tanong ng hardinero. Nag-alinlangan si Dalisay. Hindi niya masabi ang totoong dahilan. Para sa hardin, sagot niya. Para gumanda. Ngunit sa kanyang isip, alam niya kung para kanino talaga ang mga bulaklak na yon. Isang pasasalamat na hindi niya masabi ng harapan at isang pag-alala sa inang mahilig sa mga asul na orkidya. Hindi alam ni Dalisay na ang simpleng utos na yon ang magiging susi sa pagbubukas ng isang lihim na matagal nang nakalibing. Kinahapunan, dumating ang mga halaman. Tuwang-tuwa si Laya nang makita ang mga ito. Habang tinutulungan niya si Mang Jun na maghanap ng magandang pwesto para sa mga orkidya, napadpad sila sa isang luma at halos nakalimutan ng bodega sa dulo ng hardin. Nandito yata yung mga lumang paso, Mang Jun, sabi ni Laya habang pinupunasan ang mga sapot ng gagamba sa pinto. Sa loob ng madilim na bodega, sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang kagamitan, isang kahong gawa sa kahoy ang nakaagaw ng kanyang pansin. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Sa loob, nakita niya ang isang makapal at nababalutan ng alikabok na photo album. Dinala niya ito sa labas, sa ilalim ng papalubog na araw. Maingat niyang binuklat ang mga pahinang naninilaw na, mga larawan ng isang masayang pamilya, ang bumungad sa kanya, isang batang Dalisay, isang magandang Doña Amalia, at isang lalaking hindi ngumingiti. May matigas na mukha at dominanteng tindig. Ang ama ni Dalisay. Ilang pahina pa. Isang larawan ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Kinuha ito sa mismong hardin kung nasaan siya ngayon. May dalawang lalaki sa larawan. Ang isa ay ang amo, si Senyor Montenegro, na may parehong malamig na titig. At ang isa pa, nakatayo sa likod nito, nakasuot ng uniforme ng hardinero, ay isang binatang may mabait na muka at pamilyar na mga mata. Nabitawan ni Laya ang album. Ang binatang yon, kilalang kilala niya. Iyon ang kanyang ama, si Ricardo. Ang larawan ay tila isang multo mula sa nakaraan, bumubulong ng mga lihim na hindi kailanman dapat nahukay. Matapos maingat na ibalik ang album sa bodega, tila ba nag-iwan ng marka ang imahe ng kanyang ama sa kanyang isipan. Ang ngiti nito, isang ngiting pilit, isang ngiting para sa amo, ay umuulit-ulit sa kanyang alaala. Kinagabihan, hindi dinalaw ng antok si Laya. Ang malambot na kama sa kanyang silid ay naging tila isang higaan ng mga nagbabagang uling. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang larawang kinunan niya gamit ang kanyang cellphone. Bawat pixel ng lumang litrato ay tila isang tanong na walang sagot. Bakit hindi ito naikwento ng kanyang ama? Bakit hindi man lang nabanggit ng kanyang ina na minsan pala silang naging bahagi ng mundo ng mga Montenegro? Ang katahimikan ng kanyang mga magulang tungkol sa nakaraang ito ay mas mabigat pa kaysa sa isang sigaw. Kinabukasan, ang bawat galaw ni Laya ay may kasamang bigat. Ang dating gaan ng kanyang pakiramdam sa mansyon ay napalitan ng isang nakakapasong pag-iingat. Ang bawat ngiti ng mga kasambahay, ang bawat sulok ng marangyang bahay, ay tila may itinatagong kwento. Kailangan niya ng kasagutan. Ngunit kanino siya magtatanong? Hindi maaari kay Dalisay, hindi rin kay Tia Delia. Kailangan niya ng isang taong matagal na sa bahay, isang taong naging saksi sa paglipas ng panahon. Ang kanyang pagkakataon ay dumating sa kusina. Naabutan niya si Manang Elsa, ang matandang kusinera, na halos kasabayan na ng mga pader ng mansyon habang naghihiwa ito ng mga gulay. Nagtimpla si Laya ng kape at umupo malapit dito. Manang Elsa, ang ganda po pala talaga ng hardin dati, no? Sinimulan niya ang usapan sa isang maingat na tono. Nakita ko po kasi yung mga lumang picture album sa bodega. Ay oo, naku, sagot ni Manang Elsa, bahagyang ngumiti sa alaala. Napakasipag ng hardinero noon, si Ricardo. Halos ginawang paraiso yang hardin na yan.
Paborito yan ni Senyora Amalia. Sa pagbanggit ng pangalan ng kanyang ama, humigpit ang hawak ni Laya sa kanyang tasa. Talaga po? Ano pong nangyari sa kanya? Bakit po siya umalis? Biglang natigilan si Manang Elsa. Ang ngiti sa kanyang labi ay naglaho. Tumingin ito sa paligid na para bang may nakikinig. Naku, Hija, wag na nating pag-usapan yan. Matagal na yon. Isang malungkot na kwento. Pakiusap po, Manang. Pagmamakaawa ni Laya, ang boses ay halos pabulong na. Mahalaga po sa akin na malaman. Nakita ng matandang kusinera ang desperasyon sa mga mata ni Laya. Bumuntong hininga ito. Hindi siya umalis, Hija. Pinalayas siya. Sabi nito sa mas mahinang boses. Galit na galit si Senyor noon. May nangyaring hindi maganda. Ipinagtanggol lang naman ni Ricardo si Senyora Amalia, pero iba ang tingin ng amo. Kawawa. Napakabuting tao pa naman. Nadamay lang. Ang mga salita ni Manang Elsa ay tumagos sa puso ni Laya na parang mga bubog. Ipinagtanggol ang kanyang ina. Pinalayas. Ito pala ang lihim. Ang kahirapang dinanas ng kanyang pamilya, ang pagpanaw ng kanyang ama, sa sakit dahil sa sobrang pagtatrabaho, lahat ng yon ay nagsimula dito. Dito sa hardin ng mga alaala, sa ilalim ng pamumuno ng ama, ng lalaking nagbigay sa kanya ng trabaho ngayon. Ang galit ay nagsimulang umakyat sa kanyang lalamunan, isang galit na malamig at mapait. Mamayang hapon, nagkasalubong sila ni Dalisay sa pasilyo. May dala itong isang maliit na paper bag. Laya, tawag nito. At sa unang pagkakataon, may bahagyang nangiti sa mga labi nito. Para sa'yo, nakita kong sira na ang tsinelas mo sa hardin. Sa ibang pagkakataon, marahil ay matutuwa si Laya. Ngunit ngayon, ang kabaitang yon ay tila isang insulto. Tiningnan niya ang paper bag. Pagkatapos ay tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Dalisay. Gusto niyang isumbat ang lahat. Gusto niyang isigaw ang pangalan ng kanyang ama. Gusto niyang itanong kung ganito rin ba kabait ang ama nito bago sirain ang buhay ng ibang tao. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Nakita niya ang pagtataka sa mukha ni Dalisay habang dahan-dahan niyang kinuha ang paper bag. Ang kanyang kamay ay nakakuyom sa gilid. "Salamat po, sir," sabi niya. Ang boses ay walang anumang emosyon. Bago pa man siya makalakad paalis, napansin ni Dalisay ang pagbabago. Ang init sa pakikitungo ni Laya ay nawala. Napalitan ng isang pader na yelo. Ang mga mata nitong dati puno ng pag-asa ay ngayon may bahid ng sakit at pagkadismaya. "May problema ba, Laya?" tanong niya. Ang boses ay seryoso na. Naramdaman niya ang distansya, ang biglaang paglayo nito. "May itinatago ka ba?" "Sa akin?" Ang tanong ni Dalisay ay naiwang nakabitin sa hangin ng pasilyo. Isang tanong na hindi sinagot ni Laya ng salita, kundi ng isang tinging puno ng sakit at pag-iwas. Umiling lang ito at mabilis na naglakad paalis. Yakap-yakap ang paper bag na tila ba isang ebidensya ng isang kasalanang hindi niya maintindihan. Naiwan si Dalisay na puno ng pagkalito. Siya si Dalisay Montenegro na kayang basahin ang pinakatusong testigo sa korte ay hindi mabasa ang isang simpleng dalaga. Ang biglaang paglamig nito ay isang kaso na wala siyang hawak na ebidensya, isang palaisipan na sumisira sa luhika ng kanyang maayos na mundo. Ang pader na biglang itinayo ni Laya sa pagitan nila ay mas matibay pa sa pader ng anumang bilangguan. Hindi lingid sa kaalaman ni Tia Delia ang namumuong tensyon. Mula sa kanyang silid, nakita niya ang eksena sa pasilyo. Nakita niya ang regalo, ang pagtanggi sa mga mata ni Laya, at ang pagkalito sa mukha ng kanyang pamangkin. At sa isip niya, alam niyang ito na ang perpektong pagkakataon. Ang isang relasyon na nagsisimula pa lang mabuo ay pinakamadaling wasakin. Kinabukasan, isinagawa na niya ang unang hakbang. "Dalisay, apo," sabi niya habang nag-aalmusal sila. "Papasok sana ako sa kwarto ng mami mo para kuhanin yung paborito niyang libro, pero naabutan ko si Laya.
Mukhang may inaayos sa jewelry box ng mami mo. Ang pagkakasabi niya ay kaswal, tila isang simpleng obserbasyon lang, ngunit ang bawat salita ay may lason. Mabuti naman at masipag siya, no? Pati mga alahas ng mami mo, nililinis niya. Kumunot ang noo ni Dalisay. The jewelry box? Bakit niya pinapakialaman yon? Nagkibit balikat si Tia Delia. Ewan ko, apo. Baka inutusan lang ng mami mo. Alam mo na, para may mapaglibangan. Itinanim na niya ang unang binhi ng pagdududa. Lumipas ang 2 araw. Isang hapon, bumalik si Dalisay mula sa isang mahirap na meeting. Naabutan niya si Tia Delia sa sala, umiiyak habang kausap ang isa sa mga matagal ng kasambahay. Anong nangyayari dito? Tanong ni Dalisay. Ang boses ay may awtoridad. Humarap sa kanya si Tia Delia. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Dalisay, nawawala. Yung brooch ni Mami, yung pamana pa sa kanya ng lola mo. Hindi ko mahanap. Isang iritasyon ang gumuhit sa mukha ni Dalisay. Baka na-misplace mo lang, Tia. Hayaan mo't hahanapin natin. Hinalughog ko na ang buong kwarto, apo. Sabi nito, ang boses ay nanginginig na. Ilang araw ko nang hindi nakikita, simula noong huli kong nakita si Laya malapit sa tokador ni Mami. Ang mga salita ay tila isang kidlat na tumama kay Dalisay. Bigla niyang naalala ang sinabi ng kanyang tiyahin ilang araw na ang nakalipas. Ngunit pilit niyang iwinaksi ang koneksyon. Huwag kang magbintang, Tia. Laya wouldn't do that. Sana nga, apo. Sana nga nagkakamali lang ako. Sagot nito, habang pinupunasan ang mga pekeng luha. Kinagabihan, habang nasa opisina niya si Dalisay at sinusubukang magtrabaho, pumasok si Tia Delia. Walang imik, ngunit ang daladala nito ay isang maliit at lukot na papel. Ano yan? Tanong ni Dalisay, hindi nag-aangat ng tingin mula sa kanyang laptop. Nakita ng katulong sa basurahan sa kwarto ni Laya, sabi ni Tia Delia sa isang boses na puno ng pagdadalamhati. Inilapag niya ang papel sa mesa ni Dalisay. Isang resibo mula sa isang sanglaan. Ang petsa ay 2 araw na ang nakalipas at ang nakasulat na deskripsyon ng isinangla. Isang gintong brooch na may mga batong sapiro. Disenyong antigo. Natigilan si Dalisay. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa papel patungo sa kanyang tiyahin. At pagkatapos, ang kanyang isip ay nagsimulang magtrabaho na parang isang abogado sa korte. Ang kaso para kay Laya, mabait siya, maalaga. Dahil sa kanya, bumuti ang kalagayan ng ina niya. Ang puso niya o ang maliit na bahagi nitong nagsisimula ng lumambot ay nagsasabing imposible. Ang kaso, laban kay Laya. Galing siya sa hirap. Kailangan niya ng pera. May pagkakataon, ang jewelry box, at narito ang ebidensya. Isang resibo na natagpuan sa kanyang basurahan. Ang utak niyang sinanay, sa luhika at malamig na katotohanan, ay nagsasabing ito ang malinaw na konklusyon. Ang kanyang pagtatangi sa uri at pinagmulan ay bumubulong sa kanyang tainga. Ano pa nga ba ang aasahan mo? Napahila mo siya sa kanyang mukha. Ang imahe ni Laya na tumatawa sa hardin ay biglang nabahira ng imahe nito na nakatayo sa tabi ng jewelry box. Ang tiwalang nagsisimula ng mamuo ay unti-unting nilalamon ng isang nakakapasong pagdududa. Nakita ni Tia Delia ang pagtatalo sa mukha ng kanyang pamangkin. Ito na ang oras para sa huling pamatay na salita. Lumapit siya at marahang hinaplos ang balikat nito. Kailangan mong pumili, Dalisay. Bulong niya, ang boses ay puno ng huwad na pag-aalala. Magtiwala sa isang estranghera o protektahan ang pamana ng sarili mong pamilya. Kinabukasan, ang bigat ng pagdududa ay nakapatong sa mga balikat ni Dalisay na parang isang dambuhalang bato. Hinintay niyang makalabas si Doña Amalia sa silid nito para sa kanyang pang-umagang pagpapaaraw sa hardin.
Nang silang dalawa na lang ni Laya ang naiwan sa loob, hinarap niya ito. Ang kanyang mukha ay isang blankong pader. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, isang maskara na madalas niyang isuot sa korte bago sirain ang isang testigo. Naramdaman agad ni Laya ang pagbabago sa hangin. Ang lamig na nagmumula kay Dalisay ay hindi na lang basta distansya. Ito ay may kasamang matalas na talim ng akusasyon. Laya, panimula ni Dalisay, ang boses ay kalmado ngunit may pahiwatig ng panganib. May nawawalang gamit ang mami, isang brooch. Hindi siya nito tiningnan ng diretso. Inilapag niya sa ibabaw ng isang maliit na mesa ang resibo ng sanglaan. At may nakita kaming resibo sa iyong basurahan. Can you explain this? Ang bawat salita ay tumama kay Laya na parang isang suntok. Tiningnan niya ang resibo, pagkatapos ay tumingin siya kay Dalisay. Ngunit hindi gulat ang nakita ng lalaki sa kanyang mga mata. Hindi takot. Isang bagay ang nabasag sa loob ni Laya sa sandaling iyon, ang natitirang respeto at ang munting pag-asang umusbong sa kanyang puso para sa lalaking ito ay biglang nagkadurog-durog. Ang sakit ng katotohanang pinalayas ang kanyang ama dahil sa maling paratang ay humalo sa kirot ng panibagong akusasyon ngayon. Tila ba isang sumpa ang pamilya Montenegro sa pamilya niya, isang sumpa ng paghuhusga. Hindi siya umiyak, hindi siya nagmakaawa. Sa halip isang mapait at nakakapanghinang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawang puno ng sakit. Explain? Ulit niya. Ang boses ay basag. Ano pa po ba ang kailangan kong ipaliwanag? Sir Dalisay, malinaw na po ang lahat, hindi ba? Nagulat si Dalisay sa kanyang reaksyon. Inaasahan niya ang pagtanggi, ang mga luha, ang mga dahilan. Hindi ang mapanuyang pag-amin na ito. Para sa inyo, ako ang magnanakaw. Pagpapatuloy ni Laya, ang tingin ay diretso na ngayon sa kanyang mga mata. Matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Katulad ng tingin ng ama ninyo sa ama ko noon. Mahirap lang kami. Kaya madali lang kaming pagbintangan. Madali lang kaming tapakan. Hindi maintindihan ni Dalisay ang huling sinabi niya. Anong kinalaman ng ama ko rito? Ngumiti lang si Laya, isang nangiting puno ng lahat ng sakit na kinimkim niya. Wala po. Wala na pong halaga ang lahat ng yon. Itinuon niya ang kanyang atensyon sa ebidensya. Sige po, kung sa tingin ninyo ay ganyang klase akong tao, wala na po akong masasabi. Ang kanyang katahimikan ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Ang kanyang pagtanggap sa paratang nang walang anumang pagtatanggol, ang siyang nagbigay ng duda kay Dalisay. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga salita ay nabitawan na. Ang paghuhusga ay naibigay na. Kung ganoon, nagsalita si Dalisay, ngunit ang sarili niyang boses ay tila banyaga sa kanyang pandinig. I have no choice but to let you go. Tumango si Laya, tila ba inaasahan na niya ang hatol. Walang salita, tinalikuran niya si Dalisay at naglakad papunta sa kanyang maliit na silid. Ang bawat hakbang ay mabilis at desidido. Walang pag-aalinlangan. Kinuha niya ang kanyang maliit na bag at inilagay ang iilang damit na dinala niya. Ang tsinelas na bigay ni Dalisay ay iniwan niya sa gilid ng kama. Bago siya tuluyang umalis sa silid, napatingin siya sa kama ni Doña Amalia. Ang matanda ay mahimbing na natutulog. Isang taksil na luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa matandang maiiwan niyang muli sa katahimikan. Marahan niyang hinaplos ang hangin, isang paalam na hindi niya masabi. Mabilis siyang naglakad palabas ng mansyon. Hindi na siya lumingon pa. Nang makalabas siya sa malaking gate, doon lang bumuhos ang kanyang mga luha. Isang tahimik na pag-iyak para sa nawalang trabaho, para sa nasirang tiwala, at para sa isang nakaraang patuloy na humahabol sa kanya. Samamantala, sa loob ng silid, ang tunog ng pag-alis ni Laya ay tila gumising sa natutulog na diwa ni Doña Amalia. Bigla itong napamulat,
Ang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Ang mga mata nito ay puno ng takot. Hinahanap ang isang pamilyar na presensya na bigla na lang nawala. Laya! Laya! Sigaw nito. Ang boses ay garalgal, ngunit puno ng desperasyon. Nagpapanik ito. Hinahampas ang kama. Ang monitor sa tabi nito ay nagsimulang mag-ingay ng mabilis at malakas, isang babala ng panganib. Narinig ni Dalisay ang sigaw at ang alarma. Mabilis siyang pumasok sa silid. Ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang kanyang ina ay naghihingalo. Ang mukha ay namumutla habang paulit. Ulit na sinasambit ang pangalan ng babaeng kasasante niya lang. Laya! Nasaan si Laya? Ang pasilyo ng Pag-asa Medical Center ay naging isang malabo at magulong mundo para kay Dalisay. Ang malakas at mabilis na tunog mula sa heart monitor ng kanyang ina ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Isang nakabibinging saliw sa tibok ng sarili niyang dibdib na puno ng takot. Ang mga nurse ay mabilis na kumikilos. Ang mga doktor ay nagsisigawan ng mga terminong medikal na hindi niya maintindihan. Ang kontrol na laging hawak niya sa kanyang buhay ay bigla na lang nawala. Mr. Montenegro, sabi ng doktor, ang muka ay seryoso at walang bahid ng mabuting balita. Your mother suffered a severe panic attack. It put too much strain on her weak heart. We've stabilized her for now, but she's in critical condition. We need to be prepared for anything. Ang mga salitang critical condition ay bumaon sa kanyang puso na parang yelo. Ito na ba yon? Ang resulta ng kanyang paghuhusga? Ang bunga ng kanyang pagiging bulag? Walang direksyon, nagmaneho siya pabalik sa mansyon. Ang dating marangyang bahay ay tila isa na ngayong malamig at malungkot na musoleo. Pumasok siya sa silid ni Laya na ngayon ay tahimik at walang buhay. Ang amoy ng dalaga ay bahagya pa niyang naaamoy. Isang simpleng amoy ng sabon at pag-asa na ngayon ay nawala na. Nakita niya ang tsinelas na bigay niya, maayos na nakatabi sa gilid ng kama. Isang munting bagay, ngunit tila sumisigaw ito ng kanyang pagkakamali. Sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng bintana, nakita niya ang isang bagay na naiwan ni Laya, ang makapal at lumang photo album. Dahil sa isang impulsong hindi niya maintindihan, kinuha niya ito at binuklat. Nakita niya ang mga larawan ng kanyang pagkabata. Nakita niya ang ngiti ng kanyang ina. At pagkatapos, narating niya ang huling pahina na tiningnan ni Laya, ang litrato, ang kanyang ama, na may matigas na mukha. At sa likod nito, ang binatang hardinero na may mabait na mukha. Si Ricardo. Ricardo? Ang pangalang binulong ng kanyang ina. Ang pangalang isinigaw nito kanina sa ospital. Bigla niyang naalala ang mga salita ni Laya. Katulad ng tingin ng ama ninyo sa ama ko noon. Isang malamig na agos ng pangamba ang gumapang sa kanyang buong katawan. Dala-dala ang album. Bumalik siya sa ospital na parang isang taong hinahabol ng sarili niyang konsensya. Pagdating niya, ang kanyang ina ay gising na. Ngunit ang mga mata nito ay malabo at wala sa kasalukuyan. Nakatingin ito sa kisame, bumubulong ng mga salitang pira-piraso. Lumapit si Dalisay at sa paglapit niya, biglang nanlaki ang mga mata ni Doña Amalia. Ngunit ang nakita nito ay hindi ang kanyang anak. Ang nakita nito ay isang multo. Huwag, bulong nito. Ang boses ay puno ng takot na matagal nang kinikimkim. Huwag mo akong sasaktan. Tama na. Napatigil si Dalisay. Ang kanyang ina ay hindi nagsasalita sa kanya. Nagsasalita ito sa kanyang ama. Wala siyang kasalanan. Pagpapatuloy nito habang umaagos ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Pinagtanggol lang niya ako. Mabuting tao si Ricardo. Huwag mo siyang parusahan. Ang bawat salita ay isang piraso ng puzzle na bumubuo sa isang napakasakit na larawan. Lahat ng mga piraso ay nagkabit-kabit sa isipan ni Dalisay. Ang larawan sa album,
Ang pangalang Ricardo, ang biglaang paglamig ni Laya, ang mga salita nito tungkol sa kanilang mga ama. At ngayon, ang naghihirap na pagsusumamo ng kanyang ina. Niyakap ng kanyang ina ang sarili, nanginginig. Pinalayas mo si Ricardo. Hikbi nito. Sinira mo ang buhay nila dahil lang sa akin. Kasalanan ko. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Dalisay. Hindi lang niya naintindihan na nagkamali siya sa pagbintang kay Laya. Naintindihan niya na ang buong buhay niya ay itinayo sa isang kasinungalingan. Ang imahe ng kanyang perpektong ama ay nabasag. Ang pagtingin niya sa kanyang ina bilang isang mahinang babae ay nawasak. Ang kanyang ina ay hindi mahina. Ito ay isang martir, tahimik na tinitiis ang lahat para protektahan siya. At siya, sa kanyang kayabangan at pagkabulag, ay naging eksaktong kopya ng lalaking kinasusuklaman pala dapat niya. Matapos ang ilang sandali, nang kumalma na ang kanyang ina at muling nakatulog dahil sa gamot, tumayo si Dalisay. Ang sakit at pagsisisi sa kanyang dibdib ay unti-unting napalitan ng isang bagong damdamin, isang malamig, matalas, at nakamamatay na galit. Alam na niya ngayon ang lahat, at alam na niya kung sino ang may pakana ng huling paninirang ito. Nagmaneho siya pabalik sa mansyon. Hindi na siya ang anak na nalilito. Siya na ngayon ang abogadong may hawak ng lahat ng ebidensya. Dumiretso siya sa silid ni Tia Delia. Ang babae ay nagbabasa ng isang magazine. Nagulat sa kanyang biglaang pagpasok. Walang salita. Nilapitan ni Dalisay ang kama nito. Itinaas niya ang unan. At naroon, nakasuksok sa pagitan ng unan at ng kutsyon, ang nawawalang gintong brooch, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng lampara na tila ba nang iinsulto. Napasinghap si Tia Delia. Ang pagkukunwari sa kanyang mukha ay biglang naglaho, napalitan ng purong takot. Kinuha ni Dalisay ang brooch at dahan-dahang isinara ang kanyang palad dito. Ang matalas na dulo ng alahas ay bumaon sa kanyang balat, ngunit hindi niya iyon ininda. Humarap siya sa kanyang tiyahin at sa unang pagkakataon, nakita ni Tia Delia ang tunay na Dalisay Montenegro. Hindi ang pamangking kaya niyang manipulahin, kundi ang abogado na kayang magwasak ng buhay sa loob ng korte. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, mas malamig pa sa bakal at mas matalim pa sa anumang patalim. Tia, sabi niya, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na kayang magpabagsak ng isang gusali. Alam ko na ang lahat. At sa mga mata niyang iyon, alam ni Tia Delia na tapos na ang laro. Ang paghaharap sa silid ni Tia Delia ay hindi isang mainit na sigawan. Ito ay isang malamig at tahimik na paglilitis at si Dalisay Montenegro ang hukom, taga-usig at berdugo. Ilang taon, Tia? Tanong ni Dalisay habang dahan-dahang inilapag ang brooch sa mesa. Ang bawat salita niya ay tila isang piraso ng yelo, walang bahid ng init, tanging ang matinding lamig ng isang hatol. Ilang taon mong pinagmukhang mahina ang mami sa paningin ko. Ilang taon mong pinalaki ang galit ko sa kanya para lang mapalapit ka sa akin, sa pera ng pamilyang ito. Dalisay, apo, hindi totoo yan. Nagsimulang magmakaawa si Tia Delia, ngunit ang kanyang mga salita ay walang bigat. Ginagawa ko lang to para protektahan ka. Ang babaeng yon, si Laya, isa siyang huwag mong babanggitin ang pangalan niya, putol ni Dalisay. At sa unang pagkakataon, isang nakakatakot na galit ang gumuhit sa kanyang boses. Ang krimen mo ay hindi lang pagnanakaw ng isang alahas. Ang krimen mo ay ang pagnanakaw sa akin ng pagkakataong makilala ang sarili kong ina. You fed my arrogance, you nurtured my ignorance, at ginamit mo ang nakaraan para sirain ang buhay ng isang inosenteng tao tulad ng ginawa ng ama ko noon. Inilabas niya ang kanyang telepono at nag-dial. May 1 oras ka para iligpit lahat ng gamit mo, sabi niya
habang nakatingin ng diretso sa mga mata nito. Pagkatapos ng isang oras, lahat ng security sa mansyon ay may utos na hindi ka napapasukin pa. Ever. Ang allowance mo, ang lahat ng koneksyon mo sa pamilya Montenegro, puputulin ko. You are no longer welcome in this house. You are no longer my family. Walang nagawa si Tia Delia kundi ang mapaiyak habang pinapanood si Dalisay na lumabas ng silid ng walang lingon-likod. Ang kanyang husga ay pinal. Walang apela. Matapos niyang kausapin ang hepe ng seguridad, tumayo si Dalisay sa gitna ng malawak na sala. Ang mansyon, sa unang pagkakataon, ay naging tunay na tahimik. Wala na ang laso ni Tia Delia, ngunit ang katahimikan ay hindi nagdulot ng kapayapaan. Sa halip, pinalakas nito ang boses ng kanyang konsensya. Ang bawat sulok ng bahay ay tila bumubulong ng kanyang mga pagkakamali. Ang hardin sa labas, kung saan niya huling nakitang masaya ang ina. Ang pasilyo, kung saan niya huling nakita ang sakit sa mga mata ni Laya. Ang bawat anino ay tila may dalang alaala ng kanyang pagiging bulag at manhid. Napaupo siya sa isang sopa. Ang mukha ay isinubsob sa kanyang mga palad. Ang bigat ng kanyang pagsisisi ay halos dumurog sa kanya. Hindi sapat na paalisin lang si Tia Delia. Kailangan niyang itama ang kanyang pinakamalaking pagkakamali. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan. Mayroon lang siyang isang piraso ng impormasyon na pagbabatayan, ang address na nakasulat sa resume ni Laya. Isang address sa isang parte ng lungsod na hindi niya kailanman pinuntahan. Ang pagmamaneho mula sa Marangyang subdivision nila patungo sa lugar ni Laya ay tila isang paglalakbay sa ibang mundo. Ang malalapad at malilinis na kalsada ay napalitan ng makikitid at baku-bakong eskinita. Ang mga dambuhalang mansyon ay naging mga dikit-dikit na bahay na gawa sa yero at hollow blocks. Ang tahimik na kapaligiran ay napalitan ng ingay ng mga batang naglalaro, mga nagiinuman sa kanto, at malakas na tugtugin mula sa mga radyo. Dito nakatira si Laya. Ito ang mundong iniwan niya para alagaan ang kanyang ina. At ito ang mundong binalikan niya matapos niyang durugin ang dignidad nito. Sa wakas, natagpuan niya ang maliit na bahay. Huminga siya ng malalim. Inihahanda ang sarili. Inalis niya ang kanyang maskara bilang abogado, bilang isang Montenegro. Dito, siya lang si Dalisay, isang lalaking nagkamali at gustong humingi ng tawad. Naglakad siya papunta sa pintuan at kumatok ng 3 beses. Bawat katok ay tila isang dagok sa sarili niyang dibdib. Bumukas ang pinto. Ngunit hindi ang mukha ni Laya ang sumalubong sa kanya. Isang babaeng may edad na, may mga guhit ng hirap sa mukha ngunit may mga matang matatag ang humarap sa kanya. Ang ina ni Laya. Ang mga mata ng babae ay sinuri siya mula ulo hanggang paa. Walang salitang binigkas. Ngunit sa tingin nito, nabasa ni Dalisay ang lahat. Ang sakit na idinulot niya sa anak nito, ang pag-aalala ng isang ina, at ang pader ng pagprotekta na hindi basta-basta guguho. Ang katahimikan sa pagitan ni Dalisay at ng ina ni Laya, si Aling Norma, ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw. Sa mga mata ng ginang, nakikita ni Dalisay ang refleksyon ng sakit na idinulot niya. Walang pagtataka, walang galit, tanging isang tahimik at matatag na pader. Magandang gabi po, panimula ni Dalisay, at sa unang pagkakataon, sa kanyang buhay propesyonal, ang kanyang boses ay naging alanganin. Ako po si Dalisay Montenegro. Nandito po ako para kay Laya. Wala siya rito? Diretsong sagot ni Aling Norma. Ang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib. Hindi nito sinubukang isara ang pinto. Ngunit hindi rin siya nito inaanyayahang pumasok. Kung nandito ka para saktan siyang muli, umalis ka na. Ang bawat salita ay isang sampal, ngunit tinanggap ito ni Dalisay. Karapat-dapat siya rito. Imbes na umalis, yumuko siya ng bahagya, isang kilos ng pagpapakumbaba na hindi niya kailanman ginawa. Hindi po, sabi niya. Ang boses ay taos puso. Nandito po ako
para humingi ng tawad. Sa inyo at lalo na po sa kanya. Alam ko na po ang lahat. Nagkamali po ako. Isang pagkakamaling hindi ko mapapatawad sa sarili ko. Nakita ni Aling Norma ang pagbabago sa tindig ng lalaki. Ang dating kayabangan na marahil ay taglay nito ay nawala. Napalitan ng isang bigat na tila pasan-pasan nito. Tumingin siya sa likod, sa loob ng kanilang munting sala. Bumuntong hininga siya at binuksan ng mas maluwag ang pinto. Pumasok ka. Sa loob, umupo si Dalisay sa isang lumang silyang yantok. Ipinagtimpla siya ni Aling Norma ng isang basong tubig. Umuwi ang anak ko na wasak, Ginoong Montenegro, sabi ng ginang, habang nauupo sa kanyang tapat. Hindi siya nagsalita tungkol sa ninakaw na alahas. Ang tanging sinabi niya ay tapos na siya sa mansyon ninyo. Pero kilala ko ang anak ko. Ang pinakamasakit sa kanya ay hindi ang pagkawala ng trabaho, kundi ang pagyurak sa kanyang pagkatao. Tumango si Dalisay. At iyon po ang kasalanan ko. Hinusgahan ko po siya nang hindi inaalam ang katotohanan. Nadala po ako ng mga kasinungalingan at ng sarili kong pagkabulag. Ikinuwento niya ang lahat, ang plano ni Tia Delia, ang nalaman niya tungkol sa kanyang ama at kay Ricardo Soliman at ang kritikal na kondisyon ng kanyang ina sa ospital. Sa bawat salita, hinubad niya ang kanyang pride, inilantad ang kanyang mga pagkakamali at ang sakit ng kanyang pagsisisi. Habang siya ay nagsasalita, lumabas si Laya mula sa kanyang silid. Narinig niya ang lahat. Ang kanyang muka ay payapa, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang bagyo ng mga emosyon. Tumayo si Dalisay nang makita siya. Laya, sabi niya. Ang boses ay halos pabulong. Naglakad si Laya palapit at tumayo sa tabi ng kanyang ina. Tiningnan niya si Dalisay at sa pagkakataong ito, hindi nagalit o sakit ang nakita ng lalaki, kundi isang malalim na pagkaunawa at pagod. Narinig ko ang lahat, sabi ni Laya. Salamat sa pagpunta mo rito at sa pagsasabi ng totoo. Laya, patawarin mo ako. Pagmamakaawa ni Dalisay, ang kanyang boses ay nabasag na. Sa lahat ng sakit na idinulot ko sa'yo, sa pamilya mo, patawarin mo ako sa kasalanan ng ama ko. Kung mayroon man akong anumang magagawa para itama ang lahat, umiling si Laya. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila bago siya muling nagsalita. Ang pagpapatawad ay hindi isang bagay na basta-basta ibinibigay, Ginoong Dalisay. Lalo na kung ang sugat ay malalim, kailangan nito ng panahon. Isang sinag ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Dalisay. Hindi siya nito tuluyang tinanggihan, pero pagpapatuloy ni Laya at ang kanyang tingin ay lumambot. May isang bagay kang magagawa ngayon. Ang nanay mo, kailangan kanya. Ang mga salitang iyon ay tumagos kay Dalisay. Sa kabila ng lahat ng nangyari, iniisip pa rin ni Laya ang kapakanan ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, nakita niya ng buo ang kadakilaan ng puso ni Laya. Isang pusong mas mayaman pa kaysa sa lahat ng yaman ng kanyang pamilya. Hindi na ako babalik bilang empleyado mo, sabi ni Laya. Ang kanyang boses ay matatag. Ngunit pagkatapos, idinugtong niya. Pero pupunta ako sa ospital kasama mo, hindi para sa'yo, kundi para sa kanya, bilang isang kaibigan. Tumango si Dalisay, habang isang luha ng pasasalamat at pagsisisi ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Iyon na ang pinakamahalagang bagay na narinig niya sa buong buhay niya. Ang pagpapatawad ay malayo pa, ngunit ang unang hakbang tungo sa paghilom ay nasimulan na. Ang mga sumunod na linggo ay isang tahimik na sayaw ng paghilom. Ang sterile na puti ng silid sa ospital ay naging saksi sa unti-unting pagbabago, hindi lang sa kalusugan ni Doña Amalia, kundi pati na rin sa relasyon ng 3 taong pinag-ugnay ng tadhana. Totoo sa kanyang sinabi,
Dumadalaw si Laya araw-araw. Ngunit hindi na siya ang dating tagapag-alaga na laging nasa anino. Ngayon, siya ay isang kaibigan, isang presensya na nagbibigay ng liwanag at pag-asa. Siya ang nagbabasa ng mga tula kay Doña Amalia, habang si Dalisay naman ay nasa kabilang panig, tahimik na nakikinig. Ang presensya ni Laya ay tila isang milagro. Sa bawat araw na naroon siya, unti-unting bumabalik ang kulay sa mukha ni Doña Amalia. Nagsimula na itong ngumiti ng mas madalas at minsan nagsasalita na rin ng mga payak na salita. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nakita kay Dalisay. Ang dating abogadong laging nagmamadali at walang oras ay tila naglaho na. Ang kanyang laptop ay madalas nang nakasara. Ang kanyang cellphone ay madalas nang naka-silent mode. Pinalitan niya ang mga oras sa korte at board meetings ng mga oras sa tabi ng kanyang ina. Isang hapon, naabutan ni Laya si Dalisay na sinusubukang subuan ng lugaw ang kanyang ina. Ang eksena ay nakakatuwa at nakakaantig. Ang lalaking kayang magpaikot ng mga salita sa korte ay hirap na hirap sa simpleng gawain. Mas marami pang natatapong lugaw sa damit nito kaysa sa napupunta sa bibig ni Doña Amalia. Hindi napigilan ni Laya ang mapangiti. Lumapit siya. "Gusto mo ng tulong?" Mahina niyang tanong. Napahiya si Dalisay. "I think I can manage," sabi niya, ngunit halata ang kanyang kabiguan. Kumuha si Laya ng isa pang kutsara. "Ganyan kasi yan," sabi niya, habang maingat na sumusubo ng lugaw. "Kailangan ng pasensya. Dahan-dahan lang." Nagkatinginan sila sa ibabaw ng mangkok ng lugaw. Sa sandaling iyon, wala na ang bigat ng nakaraan. Ang naroon na lang ay 2 taong natututong alagaan ang isang taong mahalaga sa kanila. At sa mga mata ni Dalisay, nakita ni Laya ang isang bagay na bago. Isang malambot na paghanga at isang malalim na pasasalamat. Gabi-gabi, iginigiit ni Dalisay na ihatid si Laya pauwi. Ang kanilang mga biyahe ay napupuno ng mga komportableng katahimikan at mga simpleng kwentuhan tungkol sa araw nila, sa pagbuti ng kalagayan ni Doña Amalia, sa mga pangarap ni Laya. Isang gabi, bago bumaba si Laya ng sasakyan, inabutan siya ni Dalisay ng isang sobre. "Ano to?" tanong ni Laya. "Tingnan mo," sabi ni Dalisay. Binuksan ito ni Laya. Sa loob ay isang sertipiko. Nakapangalan sa kanyang ama, ang Ricardo Soliman Educational Foundation, isang scholarship program para sa mga mahihirap ngunit matatalinong anak ng mga hardinero at manggagawa. Napatingin si Laya kay Dalisay. Ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. "Dalisay, hindi nito mabubura ang nakaraan, alam ko," sabi ni Dalisay. Ang boses ay puno ng sinseridad. "Pero sana makatulong ito na bigyan ng magandang kinabukasan ng iba, ang kinabukasang ipinagkait sa pamilya mo." Ilang linggo pa ang lumipas at tuluyan nang nakalabas ng ospital si Doña Amalia. Ang unang lugar na gusto nitong puntahan ay ang hardin. Doon, sa gitna ng mga namumulaklak na asul, na orkidya at mga gumamela, habang masayang pinapanood si Doña Amalia na dinidiligan ng mga halaman, nilapitan ni Dalisay si Laya. Ang dating malamig na abogado ay nakasuot lang ngayon ng simpleng polo shirt at pantalon. Ang mga kamay ay may bahid ng lupa. "Laya," sabi niya, ang puso ay kumakabog. "Sa hardin na ito, nagsimula ang lahat ng sakit. Pwede bang dito na rin natin simulan ang paghilom?" Hinawakan niya ang kamay ni Laya. "Alam kong marami pa akong dapat patunayan, pero gusto kong malaman mo na handa akong maghintay. Handa akong gawin ang lahat para maging karapat-dapat sa'yo. Laya, papayagan mo ba akong manligaw?" Hindi sumagot si Laya. Sa halip, isang mainit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tumingin siya sa mga kamay ni Dalisay na may lupa.
Ang isang malaking abogado ba? Tanong niya. Ang mga mata ay kumikinang. Ay handang matutong magtanim ng rosas? Ang tanong ni Laya ay hindi na nangailangan pa ng salitang sagot. Ang sumunod na mga buwan ang naging kasagutan. Isang hapon, ilang buwan matapos ang pag-uusap na yon sa hardin, ang eksena ay payapa at puno ng init. Ang papalubog na araw ay nagbibigay ng gintong kulay sa mansyon ng mga Montenegro. Isang kulay na hindi na sumisimbolo sa malamig na yaman, kundi sa init ng isang tahanan. Sa gitna ng hardin, na mas luntian at mas masigla kaysa dati, si Dalisay Montenegro ay nakaluhod sa lupa. Ang dating mamahaling pantalon na isinusuot niya sa korte ay napalitan ng simpleng maong na may mga mantsa ng putik. Ang mga kamay na dati humahawak lang ng pluma at mga legal na dokumento ay maingat na naglilipat ngayon ng isang batang rosas mula sa paso patungo sa lupa. Pawisan ng kanyang noo, ngunit sa kanyang mga labi ay may isang ngiting hindi pa kailanman nakita ng sino man sa kanyang mundo. Sa hindi kalayuan, sa isang silyang yantok, sa ilalim ng isang mayabong na puno, magkatabing nakaupo si Laya at si Doña Amalia. Ang matanda ay hindi na blangko ang tingin. Ang kanyang mga mata ay may kislap habang pinapanood ang anak. Hawak niya ang kamay ni Laya. "Tingnan mo ang anak ko, Hija," bulong ni Doña Amalia. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng pagmamalaki. Sa buong buhay niya, ngayon ko lang siya nakitang tunay na masaya. Ngumiti si Laya. "Masaya po kaming lahat, Nay Amalia." Tinapik ng matanda ang kanyang kamay. "Huwag mo akong tawaging Nay Amalia, nanay na lang." Tumayo si Laya at lumapit kay Dalisay. Iniabot niya rito ang isang baso ng malamig na tubig. Uminom si Dalisay at pagkatapos ay tumingala sa kanya. Ang mga mata ay sumasalamin sa kulay kahel na langit. "Attorney, mukhang mas magaling ka pa sa hardinero natin, ah?" Biro ni Laya. "Mas mahirap manalo sa kaso laban sa mga pesting ito kaysa sa korte," sagot ni Dalisay na ikinatawa nilang dalawa. Tumayo siya at pinagpagan ang kanyang mga kamay. Humarap siya kay Laya. Ang nangiti sa kanyang labi ay napalitan ng isang seryosong emosyon. Hinawakan niya ang dalawang kamay nito. "Laya," sabi niya, ang boses ay malumanay. "Noong una kitang makilala, ang tingin ko sa iyo ay isang problema na kailangang solusyonan, isang transaksyon. Pero mali ako. Ikaw pala ang solusyon sa lahat ng problema ko na hindi ko alam na meron ako." Tumingin siya sa kanyang ina na nakangiting nanonood sa kanila. "Ipinakita mo sa akin kung paano maging anak. Itinuro mo sa akin kung paano magpatawad. At higit sa lahat," bumalik ang tingin niya kay Laya, mas malalim at mas makahulugan. "Itinuro mo sa akin kung ano ang tunay na halaga ng isang tao. Hindi ito nasa pangalan, sa pera, o sa tagumpay. Nasa puso." Inangat niya ang kamay ni Laya at marahan itong hinalikan. "Salamat, Laya. Salamat sa pagtuturo sa akin kung paano magmahal. Hindi na kailangan pa ng mga salita." Sa ilalim ng papalubog na araw, sa hardin na naging saksi sa kanilang sakit at paghilom, ang kanilang mga mata ang nag-usap. Isang pag-uusap na puno ng pangako, pag-unawa, at isang pag-ibig na itinayo hindi sa karangyaan, kundi sa katatagan ng pagpapatawad at sa pagkilala sa tunay na yaman ng buhay. Magkasama, kasama si Doña Amalia, pinanood nila ang paglubog ng araw, hindi bilang tatlong magkakaibang tao na pinagtagpo ng aksidente, kundi bilang isang pamilyang binuo ng pangalawang pagkakataon. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Ang aral na iniiwan sa atin ng paglalakbay ni Laya at Dalisay ay isang paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa anumang material na bagay. Ito ay matatagpuan sa mga simpleng sandali, sa pag-aalaga sa ating mga mahal sa buhay, sa tapang na humingi ng tawad, at sa pusong handang magpatawad. Ang pinakamahalagang presensya na maibibigay natin
ay hindi ang mga regalo, kundi ang ating sarili. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay nabigyan namin ng kulay ang inyong araw. Kung meron po kayong mga kwento o karanasan na nais ninyong ibahagi, o kung meron kayong partikular na uri ng kwento na gusto ninyong marinig sa susunod, huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.